Sa video na ito ay pag-uusapan po natin ang napakainit na balita na tiyak na ikagugulat ng marami. Ayon po sa isang kilalang crypto commentator na si Reme Relife, may posibilidad daw na umabot sa $75 ang presyo ng XRP ngayong darating na June or July. Oo, tama po ang narinig ninyo. Mula po sa kasalukuyang presyo na nasa $2.15, inaasahang bigla raw siyang aangat ng halos 3,388%. Pero, totoo nga ba talaga ito? Posible ba talaga ito? At ano ang epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto investors at traders na XRP? Kaya, ayun po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy, ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito sa ibaba ng ating screen. Yan, simulan po natin sa kung ano po ang sinasabi ni Reme Relife tungkol sa future or hinaharap na XRP. Si Reme Relife is isa po siyang kilalang crypto analyst sa mga kilalang kilala po siya sa mga matitinding forecast at saka prediction. Sa kanyang pinakahuling pahayag, sinabi niya na maaring pumutok ang presyo ng XRP at maabot ang $75 sa loob lamang ng June o July. Kaya napakalapit po yan. Ayan, June na po ngayon. Next month is July. Para sa kanya, tapos na raw ang tinatawag niyang delay era o panahon ng pagkaantala. Ayon po kay Reme, hindi lang basta hula ang kanyang prediction. Gumamit daw siya ng technical analysis, personal research, at kung tawagin niya ay common sense. Isa sa mga pinagbabasihan niya ay ang Fibonacci levels at ang kasaysayan ng paggalaw ng presyo ng XRP. Dagdag pa niya, sabay-sabay na raw na magaganap ang mga importanteng developments sa mundo ni XRP sa kalagitnaan ng taong ito or ngayong taong 2025. Ngayon is bakit po sinasabi ni Reme na tapos na ang delay era? Ayon sa kanya, ang tagal ng pagkaantala ng mga project at regulasyon ay magtatapos na. Ilan sa mga inaasahang kaganapan ngayong June na maaari pong magpasabog sa presyo ng XRP ay ang launching ng X Payments, isang bagong payment system na nakabase po sa XRP. At nandiyan na rin yung announcement ng Genius Act, isang panukalang batas na may kinalaman sa stablecoin regulation. At posibleng resolution na rin ng SEC case laban kay Ripple. At syempre, ang pagpapakilala ng mga XRP-related ETF. Maliban pa dyan ay isinasabay din ni Reme ang mga pagbabagong global gaya po ng pag-implement ng ISO 222 standard at posibleng pagbabalik ng institutional FOMO sa ikatlong quarter or third quarter ng taong ito. Ang mga ito, sabi niya, ay hindi na chismis, kundi malapit ng maging realidad or katotohanan. Ngayon, may suporta ba si Reme mula sa ibang eksperto? Hindi lang po si Reme ang may tiwala sa potensyal ni XRP ngayong June. Pati na rin si Ginoong Martin Hisbowick, ang head of research ng Uphold, ay naniniwala na magiging mahalagang buwan ang June para kay XRP. Ayon sa kanya, maraming magaganap na event gaya po ng launching ng spot ETF para kay XRP. Nandyan na rin yung desisyon ng Federal Reserve tungkol sa interest rates at ang pinakamahalaga po sa lahat ay ang XRP Ledger APEX Summit sa Singapore. Dito, inaasahang ibubunyag ng Ripple ang mga major updates sa XRPL gaya po ng AI integration, DeFi expansion at suporta para sa mga tokenized assets. Lahat ng ito ay maaring maging dahilan kung bakit biglang mag-surge ang presyo ng XRP. Ngayon is paano naman po makakaapekto ang XRP ETF sa presyo? Isa sa pinaka-kontrobersyal na sinabi ni Reme ay ang posibleng epekto ng XRP ETF. Ayon sa kanya, ETF pa lang ay kayang itulak na si XRP sa mga presyong $20 hanggang $50. Paliwanag niya,
kung bawat ETF share ay maglalaman ng 20 XRP, posibleng magkulang ang supply ng XRP sa market. Lalo na kung pumasok na ang malalaking institution na gustong bumili ng malalaking volume. Sabi nga niya, wala nang masyadong XRP na natitira. Pupuntahan ng mga big boys ang exchanges para kuhanin ang XRP mo. Ayan. Ngayon is ano po ang payo ni Remy sa mga XRP holders? Dahil sa posibilidad ng matinding demand, nagbabala si Remy sa mga holders na huwag basta-basta iwan ang kanilang XRP sa mga centralized exchanges. Sa mga nakaraang bull run, nagkakaroon daw ng liquidity crunch kaya nahihirapan ang mga investors na mag-withdraw. Ipinapayo niyang ilagay ang ating XRP sa cold wallets gaya po ng Ledger o Tangem upang masigurong ligtas ito anuman ang mangyari sa market. Ngayon is posible ba talaga ang presyong $75 na presyo para kay XRP? Kung tutuusin, mataas talaga ang $75 na target. Lalo na kung iisipin natin yung kanyang all-time high na XRP na nasa $3.84 pa lang noong taong 2018 at hindi pa ito nababasag sa loob ng 7 years. Kaya marami ring analyst ang nananatiling skeptical. Ayon sa kanila, maganda nga ang mga developments pero dapat pa rin tayong maging maingat sa mga prediction na sobrang taas at sobrang bilis. Pero sa mundo ng crypto, lahat po kasi ay posible. At kung sabay-sabay nga talagang maganap ang mga catalyst na nabanggit ni Remy, may posibilidad ngang umangat si XRP ng husto. Ngayon is pag-usapan na po natin ang posibleng maging epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto traders at investors na XRP. Kung totoo ang sinasabi ni Remy na umabot nga sa $75 sa XRP, napakalaking opportunity ito para sa atin bilang mga Pinoy na nag-invest kay XRP ng maaga. Maaaring umabot po sa thousands of percent ang gains natin. Lalo na kung nakabili tayo noong panahon na mababa ang presyo ng XRP. Pero kasabay po ng malaking opportunity ay ang malaking panganib din. Kailangan nating maging responsable at huwag pong basta-basta mag-all-in sa isang prediction lamang. Ang tamang strategy ay mag-diversify ng ating portfolio at maglaan ng tamang risk management lalo na sa mga high volatility assets gaya ni XRP. Bilang panghuli, ay ang masasabi ko naman tungkol dito ay sa totoo lang napaka-interesting ng mga sinasabi ni Remy. Kitang-kita na may malalim siyang research at pinaghirapan niya ang forecast na ito. Gusto ko ang optimism niya at ang paniniwalang may brighter future itong si XRP. Pero bilang isang trader at saka analyst din, dapat nating tandaan na ang market ay unpredictable. Hindi sapat ang hype lang para tumalon tayo agad sa alon. Kailangan nating pag-aralan ang fundamentals, tignan ang market behavior, at maging objective sa ating desisyon. Kung mangyari man ang $75, congratulations sa atin. Pero kung hindi man, at least nagdesisyon tayo ng may tamang kaalaman at saka disiplina. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.